A day in my life as a new teacher na gustong gawing productive ang unang klase ngayong 2025. Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. For today's video mga kabads, gusto ko munang ipakita sa inyo paano ako ka-relax tuwing umaga. Alam nyo ba kung anong oras ang pasok ko? 6 o'clock AM at gumising ako ng 5:30. Grabe, so sobrang excited ko nga pumasok na pahaba yung tulog ko. Pero in fairness, hindi tayo late. At ang sekreto ko nga lang para hindi malate sa oras na yon ay hindi na mag-ayos ng mukha. Punasan nyo sa harapan, tas ima. Pagpasok ko nga sa classroom, inutusan ko muna yung mga bata na maglinis muna kami. At tinatanong nga nila ako sa mga oras na ito kung magle-lesson ako. At ang sabi ko nga, may gagawin kaming activity ngayon. Gagawa sila ng New Year's resolutions nila and list of goals, which is related sa aming topic. Pero sa totoo lang, feel ko yung mga bata na parang ayaw pa talagang pumasok. Pero kung tutuusin, yung section ko pa yung pinakamaraming estudyanteng pumasok. Pagkatapos nga namin maglinis ng classroom, ay nagayos na rin ako para sa aming flag ceremony. At sa totoo lang, napakagandang idea nga na ito na magkaroon kami ng flag ceremony sa unang klase ngayong 2025. By the way, kami nga po palang grade 6 teachers ang na-assign na mag-lead ng flag ceremony. At dito nga, bawat teacher ay may mga naka-assign na task. At sa akin naman nga, ang thought for the week. Sabi ko nga rito, ang New Year is not just a day, but a chance to start over, dream bigger, and live better. Para sa closing remarks nga, ito yung pinaka-favorite ko. Tuwing may flag ceremony nga kami, nagsasalita ang principal namin sa huling part ng program. Dito ay nagbibigay siya ng mga paalala, announcement, mga bagong kaalaman, at karunungan. Pagbalik nga sa classroom, inayos ko na agad itong lesson plan ko. Dahil gabi pa nga lang, inihanda ko na talaga ano yung mga dapat kong gawin. First of all, welcome back. Congratulations and very good lahat ng mga pumasok ngayong araw na ito. It's a sign na masipag kayong estudyante. Pagkatapos ko ngang i-recheck yung lesson plan ko, nag-start na nga ako ng lesson. Pero syempre, kinamusta ko na muna sila. Share some accomplishment or something that you are proud of. Sige nga, mag-share kayo ng isang nangyari or accomplishment na nagawa nyo last year. Kahit isa lang, that you are proud of. Yung iba sa inyo, kahit simpleng bagay lang, hindi naman laging with honor lang, dapat doon kayo proud. Pagkatapos ko nga magbigay ng words of wisdom and mantra, nag-icebreaker naman kami. Yung eyes. Mata. Okay, very good. Matakaw. Yun. Malapit na. Hagdan. Very good. Arene. Loading kayo pa ne. Issue ng issue. Next. And contrast siya ka. Sige, Sophia. Very good. Again, sabay-sabay tayo. What is our lesson last year? Enumeration and comparison and contrast. Okay, can you please give me some examples of enumeration? Saan natin ginagamit? To-do list. List. Isip ka muna. Paglilista ng mga bibilhin. Okay, pag-comparison and contrast, anong tinitignan natin? Pagkakaiba at pagkakapareho. Ang dalawang C. Okay, the answer is E. Facebook versus TikTok. C! At ayun na nga, nireview ko muna ang mga bata sa last lesson namin nung last year. Dahil sa totoo lang, huwag tayong maglokohan dahil nakalimutan nila yan for sure. Pero in fairness sa mga batang to, tama lahat ng mga sagot nila. At ayun na nga, after naming mag-recall ng lesson, gumawa na sila ng activity. At dito nga nagpagawa ko ng list of goals nila and New Year's resolutions, which is related sa aming lesson na enumeration. At habang gumagawa nga sila ng mga activities nila, chinecheck ko naman itong mga to-do list ko. Dahil sa totoo lang, may balak talaga akong bumalik dito sa school para magtrabaho during vacation. At ngayon ko na nga nararanasan yung sinasabi nilang nakakabitin na bakasyon. Pero ganun pa man, kahit maraming gawain, huwag kalimutang uminom ng tubig. By the way, napakaganda at napakatibay talaga nitong si Vago Tumbler. At kung power bank naman ang pag-uusapan, grabe, napakaganda nitong Zenith Power Bank. Fast charging and long battery life. Pagka lunch break naman nga, hinatiran ako ng pagkain ni Bads Neil. At syempre, ang ulam natin, yung pagkain natin nung New Year's Eve. Pero grabe, sobrang sarap talaga ng barbecue na gawa ng daddy ni Bads Neil. Kaya feeling ko tuloy nabitin ako sa kanin. At yan ang nagsasabing magda-diet na ngayon 2025.
Pagkatapos ko nga kumain, dumiretso na ako dito sa may mini library. Dahil na-assign na muna akong mag-ayos nitong mga libro. At habang inaayos ko nga ang mga ito, ang dami kong nakikitang gusto kong basahin. By the way, hindi ko talaga totally aayusin to, kundi medyo lilinisin lang. At medyo aayusin lang ang pagkakasalansan ng mga libro. Grabe, habang nag-voice over ako, natatawa ako sa sarili ko. Paano ba naman kasi hindi ko alam kung nakailang tono ako ng voice over dito. O siya, at ito na nga, inaayos ko na unti-unti yung mga libro. Bakit ganun? Parang nag-iiba talaga yung tono ko ngayon. At ayun na nga mga kabads, tatapusin na natin itong ka-vlog-vlogan na ito. Diyos me, ang dami nga nagsasabi na ang dami yumayaman nga sa pagbablog. At masubukan nga ngayon 2025. Tignan nga natin kung totoo yung mga sinasabi nila. Charis, pero sa totoo lang, maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta sa mga ginagawa kong video. Dahil sa totoo lang, pinag-aaralan ko rin kung gusto ko ba talagang sumikat. Charis lang! Pero sabi ko nga sa inyo, nandito lang ako para i-share ang experiences and journey ko at mga natututunan sa buhay. Nakakatuwa at nakakakilig lang dahil hindi lang pala ako yung nai-inspire sa mga ibang video. Dahil sa mga simpleng ganitong video, may nai-inspire at namomotivate pala tayo. Kaya maraming salamat po!